Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin anong message sa'yo at ang yung energy mo. At syempre, palagi naman natin ito ginagawa, tao na nakakonect kay Aquarius. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-person, ano ba yun? Buko nakakain ko. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Para maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, Aquarius. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo naman sa'yo, hindi nyo energy ha. Malay mo next time, okay, may mga iniisip-isip ka, kumbaga may mga sinisiyasat ka, nandito kasi isang sitwasyon mo na parang may mga bagay na urong-sulong ka, if you want to withdraw something, or iba dito siguro, that's a retirement. Yan, may mga retiro situation, either sa love life man yan, o sa trabaho man yan. Andito yung merong isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, na magkakaroon ka ng new beginning in life. Yan, siguro, new beginning, may mga bagay na tatapusin mo, or magtatapos. Siyempre, may mga bagay na magkakaroon ka ng isang decision making to make, at maaring ito is panindigan mo. Parang you have an idea kasi, ano? Parang you have an idea na didesisyonan mo this time. Kaso, nakakita ko sa ito, may mga pag-a-analyze, parang or may i-analyze ka, or may mga ipaprogress ka na isang sitwasyon. May mga inihintay ka pa dito. You're still waiting for something into your life. Pero sabi dito, kung ano man yung bagay na to na gusto mong panindigan, mag-go ka lang, pero wag mo siyang madaliin, no? Kumbaga, make a plan. Yung mga bagay na kailangan i-progress, yung mga bagay na kailangan i-analyze, yun ang sinasabi dito. May mga taong galit o hindi ka gusto, no, dito sa sitwasyon mo. Yung iba sa inyo, may mga darating na good news. Yan, siguro within a 1 day, 1 week, 1 month. Ganyan, may mga parating na good news. May mga happiness, o baka may mga celebration, di ba? Baka may mga parties, events, ganyan. Happiness, fulfillment, achievement, something happen. There's a good news na mga gaganap, or hindi yung sitwasyon na there's an abundance coming sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong Two of Pentacles. Kaya ba sa inyo is there's a possibility na maaaring maging busy, no? Kasi meron kayong mga gagawin na hindi naman kayo lahat, siguro hindi yung starting to invest, no? Siguro na mag-iisip na kayo to invest more to yourself. May mga investment happen o investment kayong napag-iisipan. Okay. The King of Kalaging, ay, naku po. Okay, so nakikita ko sa iyo dito, meron ka isang bagay, isang sitwasyon na goal mo sa buhay mo. Or may mga i-evaluate ka na isang bagay, isang decision maker o sitwasyon, ano ito, goal, and parang i-evaluate ka. Parang magkakaroon ng isang decision making na pero hindi ko alam bakit ka nasasaktan. Mayroong painful situation ako nakikita when it comes dito sa decision making na to. Siguro magkakaroon ng mga disappointment, kaya maaaring magkakaroon ka ng disappointment dahil sa pag-uusap sa isang tao, or makaka-receive ka ng information, communication, then handling yung disappointment, or may mga intense, no? Ganyan, may mga situation na maaari din na may mga tao na pag-uusapan ka, and then baka doon
ma-hurt ka, no? And then, kumbaga, handun din yung hindi pa nga pagkakaintindihan ang nakikita ko sa'yo dito. Or maybe nandun yung decision making mo to separate yourself or may separation, to separate yourself in another path. Maaring ganun sa iba. Kaso, ang nakikita ko sa'yo, medyo may lungkot ka dito kasi maaring related ito sa family, ano, or sa trabaho, o sa manyan. Handun yung sitwasyon na nandun yung lungkot mo na syempre, ayaw mo na mawala sila sa'yo, di ba? Kumbaga magkaroon ng hiwalayan, ayaw mo na gano'n. Mas iba dito relationship or family, ganyan. Kumbaga nandun yung sitwasyon na ibinigay mo yung lahat ng effort and hard work mo dun sa sitwasyon na yun tapos ganun lang din at di ang mangyayari. Handun yung pag-iisip mo na ganun sa nakikita ko sa'yo. May mga i-evaluate yung iba sa inyo, may mga situation na hindi ko alam why, pero parang busy ka ata. Maaring may mga kausapin ka, no? Maaring may mga pag-uusap na magaganap. Maaring, marami hindi ko alam why, pero marami, parang you will become a center of attention dito sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung haharap ka ba sa maraming tao, or maybe there's a recognition, ganyan, o hindi mga pagkakakinandan ng tao sa'yo, mas marami makakakilala sa'yo this time, or may pupuntahan ka lang na maraming tao. Baka sa iba sa inyo, kapag sa work, kung sa work yan, maaaring magkakaroon ng level up sa work mo, o kaya naman sa iba naman sa inyo handito yung pagbabalik ng iyong strength, pride, and syempre confidence mo this time dahil sa mga tao na willing to give you a support dito sa sitwasyon mo. Iba dito community effort to. Iba parang may mga planning, teamwork, ganyan. Ako nakita may mga dealing, ako na nakikita sa iba, partnership, andun din yung pag-share ng goals sa isa't isa, or someone sharing a goal para sa'yo or ikaw. Andun yung parang din yung iba is para siguro meron kayong pag-aaralan to grow for something. May nakita ko dito. May mga may mga multiple tasking or mga multiple priorities yung iba na gagawin sa inyo. May gagawin kayong ganun. Maraming tao ako nakikita sa iyo. Tingnan natin si Page of Swords. May goal ka na gusto mo ma-achieve. Parang pinag-aaralan mo siya. Parang may mga pinag-iisipan ka. Nag-aaral ba iba sa inyo o may mga pinag-iisipan kayo? Parang you have an idea na gusto mong ma-achieve tulad nandito para magkakaroon ka ng decision. Tingnan natin kung ano sasabihin ni King. Kasi si King nakaupo lang. King of Wands. King, ano mo? Bumaliktad pa si King. Puro pag-iisip to. Iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng celebration. Maaaring may mga getting together, fun, happiness, enjoyment. Maaaring may mga getting together ng close relationship, family unity, reunion, surprise parties, event, mga ganyan. O kaya may pupunta kang wedding sa iba. O kaya, andito yung situation na may coming home. Uwi ka ng Pilipinas, probinsya, o may manggagaling ng ibang probinsya, o galing ibang bansa. May ganun ako nakikita. May pagkikita. No, ako nakikita sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko sa'yo, meron kang idea na gusto mong ma-achieve this time. Kaso, ang nakikita ko sa'yo dito is medyo magulo
medyo naguguluhan ka ata, no, sa nakikita ko dito. Parang nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Kaya ang nakikita ko sa'yo, pinag-aaralan mo muna siyang maigi. Kumbaga, sinisiyasat mo muna siya maigi, pinag-aaralan mo muna maigi. Either a project or any situation, love life man yan, opportunity man yan, project man yan, fashion, or ano man yung sitwasyon. Nandun kasi sa sitwasyon mo na parang pinag-iisipan mo siya, inaalam mo siya, pinag-aaralan mo siya, parang nandun ka sa sitwasyon, nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo din, kumbaga. Pero ang sabi dito, huwag ka magmamadali, no? Huwag ka magmamadali kasi pag nagmadali ka, maaring magkaroon ka ng bad decisions in life. Kumbaga, trust your intuition, be patient to make a choices na nakita ko dito. And then, handun yung situation din na you need to follow your heart or you follow your idea. Create an idea to reality din. Kumbaga, dito sinasabi doon. Kasi you have a knowledge naman talaga na na mag-decision dito this time. Mag-trust ka lang sa intuition mo, listen to your inner voice. Kasi alam ko na malakas yung pakiramdam mo, malakas yung instinct mo para makapag-desisyon sa mga bagay na ito. Meron kang isang bagay na decision making na to make tulad ng dito. Meron ako nakikita dito na siguro yung iba, parang may tao rin dito ako nakikita na medyo weak, no? Medyo may pagka-weak din yung energy mo sa akin sa nakikita ko dito kasi nga sabi ko sa'yo na medyo magulo yung pag-iisip mo this time. Meron ka mga wishful thinking na you want to achieve sa buhay mo. Kumbaga you have a dreams come true, no? Ang nakikita ko rin dito, may tao dito na maaring kakausap sa'yo, maaring makakasip ka ng text message, bigla siyang siguro this week, or maaring nakaraan na sa iba, just past week, or sa iba dito this week. May tao na makikipag-usap sa'yo, may sasabihin siya, parang hindi ko alam kung may offer siya, may hihilingin siya sa'yo. Yun na nakikita ko sa kanya. Dito. Medyo hindi lang maganda yung Kung tutingnan ko dito, dalawa yung tao mo. Either yung isa is luma or yung isa is bago. Kung sa bago, meron kasi yung tao, mari ikaw to or siya, may tao kasi ako nakikita na may secret na feeling sa'yo. No, meron din isang tao dito na medyo parang hindi siya stable, a person who is liar, obsessed, siguro sa material things, o kaya is there's a corrupt, no? May tao na manggagamit, user, unfaithful, liar, as in hindi maganda yung energy niya dito. Kasi ang nakikita ko sa kanya, kaya pala sinasabi dito, mag-trust ka sa intuition mo kasi mas malalaman mo kung sino siyang tao na siya, no? Pakiramdaman mo kasi malakas naman yung instinct mo. And then, ang nakikita ko sa tao na to, parang hindi siya nag-iisip. Parang kanila yung masabi niya, sasabihin niya. Kung ano yung gagawin niya. Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung ito is may trabaho ba siya or wala, or sumandal siya sa'yo or sumasandal siya sa'yo. Yun na nakikita ko dito sa tao na to. Kumbaga itong tao na to medyo may masamang gawain, no? Siya. Hindi siya mabuti Disloyal. Ano yan anak? Queen of Swords. Universe, anong ibig mong sabihin? Sa ngayon, you are moving on. Ang nakikita ko sa'yo dito, no? You are moving on. May mga bagay ka na talaga na pinag-iisipan na i-let go. May mga bagay ka na pinag-iisipan na ikat sa buhay mo. Parang andito ka na sa sitwasyon mo na mas more kang nagiging mature this time. No, para mas nag-iisip ka na more on the future sa nakikita ko ito. Yun nga lang, yung iba, hindi naman lahat, no? Pero may mga iba pa rin ako na nakikita na
Nagdadalawang isip. Yun na nakikita ko. May mga iba pa rin na nagdadalawang isip. Pero yung iba dito is, it's more on they want to living the past. Kumbaga may mga pangliletting go. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Mailalet go ka na or handun yung sitwasyon na magiging open ka na sa mga pagbabago sa buhay mo this time, yung iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo, handito yung may mga tutulungan ka ata. May hingi ng tulong sa'yo or may tutulungan ka. You giving support and advice with someone sa nakikita ko dito. And then also, sa iba, may mga may mga ma-reminiscing ka na the past situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. Siguro bad happen. Kaya baka doon ka magdesisyon na kalimutan na lang yung lahat na yun. Pero mag-ingat pa rin kayo. Parang andito ka rin sa sitwasyon mo na parang you change Magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Parang handin yung you shading the old version of you. Kanya, siguro mas more ka nga maging mature this time or you need, para maging stable ka this time. Huwag kang medyo harapin mo din yung takot o yung mga magaganap na pagbabago sa buhay mo. No? You need to decide din talaga sa mga idea na gusto mo i-force this time. And then also, mag-ingat kayo. May nakikita akong burden o nandun yung sitwasyon na may taong hindi stable. Hindi ko lang alam kung may ipon ba siyang pera or wala siyang pera, parang ganun nakikita ko. Nagkakaroon ng financial insecurity, either ikaw or someone. Handito rin yung situation na mag-ingat ka, hindi naman siguro kayo lahat losing something valuable sa buhay mo. Sa iba sa inyo, maaring malaglagan kayo ng mga gamit, mahulugan kayo ng mga cellphone, pera, manakawan kayo, may mga ganong sitwasyon. Kaya mag-ingat kayo palagi. Nasa sa inyo yun. Or dito yung sitwasyon na may tao, ako dito na nakikita na may mag-o-open sa'yo. Maring anak mo. Diba sa inyo, 3, 4 anak mo? Maring anak mo, yan, baka may mag-o-open siya sa'yo na, mami, wala akong pera, o kaya pamangkin mo, o sino siya sa buhay mo. Parang may mag-o-open na related to a money. Kaya nahandun din yung sinasabi ko na baka magbigay ka ng tulong. The Star. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, oo nga, dito nga may pagtulong, may hingi sa'yo ng tulong. Makaka-receive ka ng communication with someone. Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, and yun, Aquarius. Yun na nakikita ko. Baka magte-text siya sa'yo, kakausapin ka niya. Maaaring makaka-receive ka ng gift, pagtulong, ganyan. Or something na may pag-uusapan kayo for a changes. Ako nakikita dito. Universe, explain mo sa akin itong Kaya iba sa inyo, you try to make it balance yung sitwasyon mo sa ngayon. Kumbaga, nahandito ka sa sitwasyon mo na may mga pinag-aaralan ka na gusto mong mabago o may mga pinag-aaralan ka na gusto mong i-create sa buhay mo. Siguro, you want to revert o hindi yung pagkakaroon ng new direction and magiging very idealism ka or mga bagay ka na gusto mong i-change or nandun na yung sitwasyon na may mga situation na
something pag-aaral. Sa iba dito, new idea to eh. No? May mga new idea ka na gusto mo i-create sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. Andito rin yung ano, yung pag-iisip na isang bagay, how to heal. Halimbawa, sa pera. Paano ko masusolusyonan yung pera ko? O kaya kung may mga sakit kayo, how to heal yourself. Ganyan. May mga healing situation ako na nakikita sa iba. Tingnan natin ang taong naka-connect sa'yo. Taong naka-connect kay Aquarius, tandaan nyo palagi na lahat ng nakakunik sa iyo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, or vice versa. Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Okay, tao na nakakonek, may trouble kayo? Okay, tao na nakakonek kay Aquarius. Sabi nito, ikaw daw yung tao na sinasabi naman niya, ano ka daw eh, always have thinking na about manifesting. Ganyan. Kumbaga, ikaw yung tao na kapag rules mo. Kapag sinabi mo. Ikaw yung tao na kailangan na palaging may something happen na achievement. Something happen na kailangan ma-fulfill. Something happen na kailangan tapusin. Ikaw daw yung tao na gano'n. Kumbaga, ikaw yung tao na kumbaga gusto mo palagi na magkaroon ng clarity sa mga bagay-bagay o mga situations in life. Yun ang sinasabi niya dito. Kumbaga, hindi yung sitwasyon na parang sinasabi niya na, bakit? Kasi emperor, di ba? Parang ikaw yung tao na, kumbaga, tao na a boss, a leader, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na you are the controller. Pero ang isa yon sa sinasabi niya na parang ganito, dapat ganun, dapat hindi pwede yan, ganito na lang, ganun ka daw ang sinasabi dito. Kumbaga parang ikaw yung nagpapasya sa lahat ng bagay, yun, na parang dapat ikaw yung masunod or ikaw yung para sa'yo, yun ang tama, ganyan. Pero hindi naman niya sinasabi in a bad way. Kumbaga, sinasabi naman niya in a good way yun. Kumbaga, you're a person na palaging dapat organize ang lahat ng sitwasyon. Ganun. Kumbaga, ikaw yung tao na nagka-clarity muna. Kumbaga pag-iisipan muna bago magdesisyon o bago action na ng isang bagay, isang sitwasyon. Kasi syempre, alam naman din siguro nitong tao na to na ayaw mo mag-miss o masayang yung mga bagay, di ba? Yun ang sabi niya. Parang you have always a structure in life. Tingnan natin anong nararamdaman mo, Aquarius, sa tao na to. Anong nararamdaman mo sa tao na to, Aquarius? Seven of Pentacles. Nararamdaman ni Aquarius. Anak, sandali. Nagkahiwalay na kayo nito? Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, maaring vice versa tayo, sabi mo sa kanya, siya yung tao na, ikina-frustrate mo. Siya yung tao na walang kaplano-plano sa buhay. Siya yung tao na parang always na lang siya na gusto niya maghintay. Siya yung tao na always parang feeling bored sa buhay. Yan. Siguro may mga gustong ginagawa na wala naman sa hugot, maaring gano'n, no? Siya yung tao na nagwasak ng iyong foundation. Diba? Siya yung tao na, maaring nagkaroon na kayo ng hiwalayan. No? Siya yung tao na naging sakit sa buhay mo. Ganyan. Yan na nakikita ko dito. Kumbaga siya yung tao na may pagkatamad, walang plano sa buhay, always na lang siya na bukas na lang, ganyan. Pero pag ginusto niya, yun, pag sinabi mo, medyo ayaw, ganyan. Parang siya yung tao na palagi kang nire-reject, ganyan. Nagkakaroon ka sa kanya ng dissatisfaction situation, no? Sa nakita ko dito.
Kumbaga, always frustrate ang nararamdaman mo sa kanya. Isa rin siya sa tao na sabi mo, siya yung tao na inabandonahan na ako or inabandonahan ko na siya. Nagbigay ng mga problema, nagsira ng relasyon, nagsira ng pamilya namin, if ever family kayo, ganyan. Kumbaga, siya rin yung tao na maiksi ang pasensya. Umalis na pala siya. Kung kayo is magkarelasyon nito, ang nakita ko dito, wala, may mga massive changes happen sa buhay nyo. Kumbaga, nahandun ka lang sa sitwasyon mo na siguro baka nagtitiis ka. Diba? Pero mukhang nakakaisip ka rin naman, may third party sa iba, mukhang nakakaisip ka rin naman na na gusto mo siyang iwanan. Pero, huwag kang maging martyr. Pero iba sa inyo kasi wala na kayo nito. Tao na lang ako ni Aquarius. Anong intention mo kay Aquarius? Ano ibig mo sabihin? Ganun. Ano ba yan? Hindi ata ito ng tulong sa'yo? Parang intention niya sa'yo is, I need help. Sabi niya ganun. Parang gusto niya ng pera or hingi siya ng tulong sa'yo sa pera. Or maybe there's an offering. Either ikaw mag-offer or siya mag-offer. Parang may offering. Related to money to ha. Yan. Or tulong. Intention sa'yo is, give me my money. Give me my, give me help. Hindi ma siya money help. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang intention niya sa'yo. Maaring babalik. Kung kayo sa kayo walay, babalik to because of the needs. Ganyan. Yun ay idea. Kung kayo may mga issue related to money, related to something, ganyan. Yun ang pakay niya sa'yo. Yun ang intention niya sa'yo. Medyo hindi magandang niya ha. Sana hindi kayo lahat. Baka humingi siya ng tawad sa'yo, pero kung titinan ko siya dito, more on siya, money. Maaring may iba na to, no? Para may mga pag-uusapan kayo related to money. Nitong tao na to. Tao na lang ako na Aquarius, ano naman ang behavior and action or actions? Ano ibig mo sabihin? Okay. Sa tingin ko, alam mo yung ugali niya. Intention na behavior niya sa'yo, ay, sabi niya dito, hindi maganda ang intention niya. Pero alam ko na alam mo. No. Alam ko na alam mo kung sino siya. Kung ano ang pakay niya sa'yo. Kasi itong tao na to, intention niya sa'yo, niloloko lang niya. Parang gagawin ko yung lahat para sa kanya na para hindi niya malaman o hindi niya ako, hindi siya magduda about sa pakay ko sa kanya. Kasi handun yung pandaraya, panlilinglang, manlilinglang, ganyan. Kumbaga, andun yung sitwasyon na papasakayin ka niya, imamanipulate ka niya, ganyan. Pero, kung titinan ko dito, wala siyang talaga totally na ganun na intention na feeling sa'yo. Ganyan. Kung babalik man siya sa'yo with the 10 of Cups, sinasabi ni angels mo, mag-ingat ka dito. Kasi, maaring itong tao na to, hindi siya magiging mabuti sa'yo. Kumbaga, kukahanin niya lang yung loob mo dahil because of the bad intention dito. Kaya pag-isipan mo rin lahat kasi maaring nagkaroon siya ng paplano dito sa sitwasyon na to. Mag-ingat ka. Pero mag-trust ka talaga sa intuition mo dito ha kasi malakas naman yung instinct mo. Kung kayo ganun, as in, alam ko naman na alam mo kung ano yung ugali niya dito eh. Yun. Ang intention niya or behavior niya is ganun, linglangin ka. Dayain ka. Yan, kumbaga, ito yung tao na may hidden potential sa'yo. Yun. Tsaka, siya, prank ka. May pagka-prank ka. Ingat ka pa rin. Maging matalino ka dito. Kasi, alam ko na
baka go to the flow ka bigla. Arigato naman sa God bless.